Hindi lang naman sa kulam o itim na mahika. Umiikot yung buhay naming mga mangkukulam. Mostly, mas marami pa nga kaming kabutihang nagagawa kasi hindi naman lahat ng tao ay may kapasidad magpagawa ng kulam. Kumbaga, mostly, puro problema sa relasyon, puro pamilya na magkabalikan, mag-asawa, patinuin yung nobyo-nobya o asawang, ang tawag rito, yung nambababae o nanlalalaki. Kaya, hindi ko masasabing yung mangkukulam. Literal na puro kulam o sa kulam lang umiikot yung buhay. Hindi ganun. Nahilig ako sa witchcraft sa mga salamangka. Wala akong pakialam kung itim o puting salamangka yan eh. Basta nahilig ako mga edad, 8, 9, 10, mga ganun. Onwards, hanggang ngayon, magka-40 anyos na ako. Dahil siguro sa dalawang pinsan ko, pangunahing impluwensya ko yung pinsan ko, yung dalawa. Bigyan ko ng alias, si Mer saka si Teddy, no? Si Mer, saka si Teddy, laging nagkikwentuhan. Ang usapan nila, yung nawawalang librong itim ng lolo ko sa father side. Yan, yung pinag-uusapan nila na hanggang ngayon hindi ko pa rin masagot kung sino ba talaga yung nakakuha nun. Amang Ensyo ko. Si Amang Ensyo, yan. Isa rin yan sa influensya ko ang amang. Mahilig yan, may mga yan eh. Naku-curious ako pag nagkikwento yan na meron akong dinadasal. Yan. Tapos hinahawakan niya raw yung bahay ng putakte. Yung putakte, pag nakagat ka nun, sobrang sakit eh. Nakagat ako nun eh. And then, may inuusal yung lolo ko na yun daw yung para hawakan niya yung bahay ng putakte, hindi siya kagatin. Naku-curious ako sa mga ganong kwentuhan nila. At doon sa itim na libro ng lolo ko na pinag-uusapan pa rin hanggang ngayon. Mystery pa rin, unresolved pa din kung sino nakakuha ng libro na yun, ng Amang Ensyo ko na itim na libro. Sa father side yun, no? Na-intriga ako nun. And then, nauso na rin nun yung Friendster. Ayan. Doon ako nag-research sa internet eh. Yung, wala pang Google nun eh. Yahoo pa lang, yahoo.com, no? Tapos nagre-research ako ng mga spell. Tapos lumabas doon yung Wicca. Wicca pala is a modern terms ng religion ng isang nagpa-practice ng witchcraft. It's a neo-paganism na new religious movement na pinaghalong paganism or nature-based religion and the practice of witchcraft. Kasi naunawaan ko na hindi lahat ng pagan nagpa-practice ng witchcraft kasi ang paganism is a religious earth-based religion yan eh. And then yung witchcraft is a practice, hindi talaga religion ng witchcraft, no? Kumaga nagkaroon siya ng modern na witchcraft, ang religion is paganism at tinawag itong Wicca. Kaya tinawag na neo-paganism. So ang witchcraft pwede siyang ihalo. Katoliko ka, pwede kang tawaging neo-paganism. No. Christo-paganism or Christian Wiccan. So, witchcraft practice is pwede siyang i-blend o ihalo sa lahat ng klase ng religion. So, iyon. So, tinatype ko ng mga spell. May lumabas na Wicca. Lumabas yung Wiccan read o yung batas ng Wicca nung araw na yon. Akala ko yung binabasa kong by the witches law, you must imperfect love, imperfect trust. Kala ko yun yung unang-unang spell na natutunan ko. Unfortunately, nung medyo natututo na ako mag-English eh. Natututo na ako mag-English noon. And then, naunawa ko na ito pala, batas pala to ng mga modern witch, na ito yung dapat na disiplina na susundin mo sa pang-araw-araw na buhay. So, ang tunay talaga na unang-unang spells na natutunan ko talaga. Nung bata ako, pag binabangungot ako, may mga cases ako. Kasi guys, hindi ko nabanggit sa inyo na patay na ako nung pinanganak ako. Premature, ibig sabihin, kulang ako sa buwan nung pinanganak. Kasi, syempre, may nakain yung mother ko, accidentally na nag-cause ng early birth. Kung wala pa sa tamang panahon, niluwal na ako ng nanay ko, naka-incubator ako. Tapos sobrang liit ko talaga noon. Talagang patay na ako ng pinanganak. So, meron akong near-death experience
na spekulasyon ko na baka yun yung dahilan kung bakit may mga kalaro ako na hindi ko nakikita nung bata ako. Kaya nga tawag ng mga tao sa baryo namin, may tililing ako sa ulo. So ganun yung tawag sa akin, no. Hindi nila maiintindihan yung journey ko eh. So yun, dahil kulang nga ako sa buwan. Ayun, ang daming nangyari sa akin, mga ganun. So pinanganak ako ng maaga at dahil doon meron akong natatanging mga karunungan na nakapag-udyok sa akin, nakapag-impluwensya sa akin na mag-aral ako ng mga ganito. So, yun nga, kutob ko lang naman na dahil siguro premature ako, kulang ako sa buwan, nasa incubator ako patay na ako Siguro yun yung nag-trigger kung bakit early stage ng childhood ko, puro ka-abnormalan para sa iba, pero talagang napakalalim, sobrang mysterious, sobrang paranormal, supernatural experience yung kinagisnan ko sa probinsya. Ayun. So, naikwento ko lang, no, ngayon kasi sa edad ko bilang magpo 40 years na ako, years old. Yung madalas nga akong bangungutin Pakiramdam ko yung mga nababangungot ako, araw-araw, 3 beses ako binabangungot minsan sa isang araw. Minsan, pag wala yung nanay tatay ko, mama papatawag ko may mga cases na takbo ko ng takbo sa labas ng bahay. Ako, nag-i-sleepwalk. Takbo ko, iyak ako ng iyak. Naunawaan ko at natuklasan ko sa edad ko na parang nare-recall ko yung past life ko. May mga cases na sinagasaan ako ng tren, namatay ako sa gera, base sa journey and personal experience ko. Pakiramdam ko, yun yung mga past life ko. Nung early childhood ko, siguro naka-trigger yung pagiging abnormal, premature ko dun sa mga ganong klase ng experience. So, balik tayo dun sa topic na, ayun nga, dahil nga lagi akong binabangungot, ang kauna-unahang spell works, o magic spells, na napagtagumpayan ko, yung tinatawag na red leaves, three red leaves yung tawag doon. Na kung saan, ang layunin ng salamangka na yun, maprotektahan ako sa lahat ng uri ng bangungot, nightmare. So, ang kailangan kasi ng recipe nun, 3 klase ng dahon. 3 dahon na kulay pula. Okay? Tapos papatakan mo ng oil. Siyempre, nung araw, mga edad ko nun, I think, ginawa ko yun andyan na sila, yung tropa ko nandun So, mga 17 years old. Kasi, for how many years, aral lang ako. Hindi naman ako makapagpatagumpay. Hindi ako naniniwala. Akala ko, parang hobby lang. And then, ginawa ko yung spells, rituals, o kung ano pa man. Napagtagumpayan ko, doon na ako nagtuloy-tuloy. Meron akong tropa, Alex. Tawagin natin Bornok Alex ang pangalan. Pinadrawing ko siya nung sigil kasi magaling siya mag-drawing. That time, naglagay ako ng 3 dahon. Siyempre, kailangan din daw ng langis noon. Patakan ko, wala naman akong pera nung araw. So, langis lang ng niyog ang meron ako. So, pinatakan ko ng langis ng niyog. Tapos, yung logo o sigils na pinagawa ko, kinopya ko lang sa internet noon. Nagda-download pa ako, wala. Kumbaga, sa computer shop ako nagpapaprint Dinownload ko, pinadrawing ko sa tropa gamit yung blackboard. Dinrawing ni tropang Alex yung sigils na buwan, merong crescent, tas nilagay ko yung 3 dahon na pula doon, nilagyan ko puting kandila pa lang meron ako nung kasi nung araw, napakahirap maghanap ng pulang kandila, itim. Wala talaga akong makikitang itim nung panahon ko. Naglagay akong puting kandila, 3 dahon, pinatakan ko ng coconut oil. Tapos, yung dinasal ko na yon, ang dasal nun is, unang-unang spell na natutunan ko, red leaves, give from earth, birth to death, and death to birth, keep all evil spirit far away, day and night to day. Ano ba kayo? Hindi lahat ng tao kayang magpagawa ng kulam. Kumbaga, may angkop na kapalit yan Hindi kagaya nung sinasabi nung araw na kailangan mag-alay ng dugo ng tao, ng sanggol. Hindi ganun ang mga mangkukulam sa panahon natin ngayon. Yung mga mangkukulam, mostly ang hinihingi na lang sa amin ng mga espiritu, mga
inumin, makakain, mga usok, gaya ng insenso, kandila, at iba pa. Yun na lang yung mga hinihingi ng espiritu. Dumarating lang sa puntong magpapadugo lang ng hayop o sakripisyo na dugo ng hayop kapag talagang malalalim na yung mga hinihiling namin o yung hinihiling ng mga taong nagpapagawa sa amin ng ritual, salamang, kakulam o kung ano pa man. Hindi lahat. Kaya nagtataka ako doon sa, hindi naman ako galit sa mga albularyo. Actually, may mga kaibigan akong albularyo, nagkapapalitan kami ng karunungan eh. Kumbaga, may mga ibang albularyo lang kasi na hindi nila masyadong dinidecipher yung mga nabibisyo nila. Laging puro siksi sa amin. Laging sinisisi kami na may karamdaman kami, nakulam daw. Laging ganun eh. Laging ganun yung sinasabi nila. Pero hindi ganun. Dahil unang-una, lahat ng tao afford yung magpagawa ng kulam. Kasi unang-una, mahaba ang proseso, maramihang alay, mahabang panahon sinasagawa ang isang kulam bago magkaroon ng kapahayagan. Kaya nagtataka ako, mostly, lagi na lang nakulam, lagi na lang naengkanto, laging puro sa amin yung sisi. So, nasasabi ko hindi lahat afford. Yung mga naliligaw ng landas, mga taong naliligaw sa landas ng mga kulam at salamangka. Maraming naliligaw ng landas dito. Unang-una, pangunahin mga produkto yan ng mga sama ng loob, produkto yan ng mga, alam niyo yung mga gustong hindi nakakuha ng hustisya, gustong makaganti, mga iniwan ng mga relasyon, mga binuli. Ito yung kadalasan yung mga pangunahing naliligaw dito sa landas ng mga ganito, yung mga nakulam. Siyempre, we are talking about power dito eh. We are talking about na makaganti ka, makabawi ka doon sa umatraso sa'yo. Yun yung mga pangunahing Pero yun nga, hindi lahat ng napunta ditong sa landas na to, alam yung ginagawa. Kasi unang-una, yun nga yung dahilan kaya sila pumunta dito. Sila yung tipong makaganti lang, wala silang pakialam kung bumalik sa kanila yung kulam o makarma sila. Iyon yung mga talagang nakikita ng mga albularyo na ng kulam. Kasi kaming mga nakakaalam ng mga ganitong bagay, yung mga batas ng ritual, batas ng kulam, batas ng religion, ng witchcraft, practice ng witchcraft. Kami yung mga maselan eh, hindi kami basta-basta ng kukulam. Kahit nga ako, inaagrabyado na eh. Maraming umaatraso sa akin, hindi ko naman kinukulam eh. Unless may lalapit sa akin, yung magpapagawa ng kulam, kukulamin ko talaga yun. Pero yung inagrabyado mo ko, magastos gumawa ng kulam. Hindi ako nangkukulam basta-basta nang dahil lang inagrabyado mo ko. Dahil unang-una, alam ko yung batas eh. Alam kong may balik yan eh. Kumbaga, hindi sa lahat ng oras ang masasabi ko, laging nakulam. Kailangan usasain yung mabuti yun.